So ano ba talaga to? Okay? Bakit parating sinasabi sa atin to ng mga mentors, no? Paulit-ulit nilang sinasabi sa atin every time na may training sila, 'di ba? May mga mentorings tayo. Paulit-ulit nilang sinasabi yung word na discipline or self-discipline. So let me start with this. Again, pakiusap ko, clear mo muna yung mind mo, okay? Nagluluto ka, naglalaba ka ngayon, nag-unbox ka, maya na yan. Focus ka muna. So start natin dito. So guys, sa mga nandito tonight, okay lang po ba na i-activate natin yung imagination natin ngayon? Okay, so activate natin yung imagination natin. So okay lang ba? Pikit ka muna. Ayan, sige, pikit ka muna. No, balikan mo yung araw na na-present sa'yo yung I Am Worldwide. Naalala mo pa ba yung araw na yon? Yung na-present sa'yo yung I Am? I'll give you 30 seconds. Balikan mo yung moment. Yung itsura na nag-present sa'yo, naalala mo pa ba? Yung time na ini-explain sa yung complan ng IM, no? Yung moment na nag-share sa'yo, yung nag-present sa'yo ng income niya, ng results niya, yung time na nabuhay yung mga natutulog mong pangarap. Yung time na nag-join ka, naalala mo pa? Pati yung pakiramdam, yung feeling, yung excited ka, 'di ba? Yung happy ka, yung problema mo nawala, 'di ba? Nabuhay yung mga natutulog mong pangarap, in short. Alam niyo guys, ako share ko na lang, no, yung moment na na-present sa akin yung MLM, hindi pa to IM, no? So yung time na na-present sa akin yung network marketing, sobrang clear pa sa mind ko yun, no, until now. Saan kami, wait lang. Medyo maingay siya. Ayan. Naalala ko pa yung time ko nasaan kami noon, no? Sa Green Hills yon. Naalala ko yung time na dinidiscuss sa akin, nung nag-DR sa akin, baliw na baliw ako. Actually, nung pinapresent niya sa akin yung network marketing that time, naalala ko, nasa direct referral pa lang kami, baliw na ako. Sobrang dami kong naisip na i-refer. Alam niyo, di ba, tahimik nga ako noon, sobrang mahiyain ako, pero sobrang dami kong naisip na i-refer. Kumbaga, sa isip ko, sa imagination ko, nawala yung hiya ko. Sabi ko, kikita ako dito, maihiya pa ba ako, di ba? Yung moment na pinakitaan ako ng income, sobrang na-inspire ako. Alam nyo, hindi ko naisip na, ay, totoo ba itong pinipresent sa akin? Never ako nag-doubt, no? Never sumagi sa isip ko. Sabi ko, nung nakita ko yung income niya, sabi ko, gusto ko rin nun. Yung moment, alam niyo yung moment na naglalakad kami that day, 'di ba? Sabi ko magjo-join na ako. So naglakad kami papunta sa ATM doon sa Green Hills yun eh. Basta may ATM doon, yung Metrobank. So nagpalakad kami papunta doon. So mag-withdraw ako, sabi ko magjo-join na ako. Naalala ko pa yung time na nakatayo na ako sa ATM tapos yung nag-refer sa akin, nandun siya sa tabi ng ATM, nakatayo lang. So nagbabantay siya. No? Baka binabantayan niya ako, baka tumakas ako. So alam niyo ba, naalala ko, magba-back out na dapat ako nun. Habang pa-withdraw na ako ng cash, ayan na, pumapasok na yung doubt sa mind ko, kung ano-ano ang naiisip ko, baka scam to, ganyan, so baka wala akong ma-invite, magba-back out na dapat ako. Kaso, yung nag-refer sa akin, nandoon sa tabi ng ATM, nasa harap ko, no, nasa tabi ng machine, yung tao. So, nahiya na ako mag-back out. So, nag-withdraw na lang ako. So, alam nyo, same day, no, same night, kumbaga, hindi ako makatulog. No, napaots ako noon eh. Sobrang naging clear sa akin lahat. That night, thank you kay Lord kasi matagal na ako naghahanap ng opportunity na or pagkakakitaan, 'di ba? Tapos binigay niya yung network marketing. The rest is history. Ba't ko to sinasabi sa inyo? Why? Kasi gusto kong balikan ninyo yung feeling, yung vision na pinakita sa inyo ni Lord, yung time, no, na nakita mo nung nagsisimula ka. 'Di ba? Sobrang clear sa 'yon nung bago ka. Naalala mo pa ba 'yon? Yung nag-join ka, 'di ba? Nag-join ka, nag-on the spot ka, excited ka eh. Tama? Tapos unti-unting nawawala sa 'yo nung naka-experience ka ng hindi mo gusto, 'di ba? Yung challenges, yung problema, normal 'yan. Kailangan, 'di ba? Topic ko naman to last time, naalala niyo yung I think last training ko yata to or noong January. Kailangan nating maintindihan na yung challenges, yung mga problema natin, normal 'yan.
Okay? Na-discuss ko na to last time. Ang challenges, hindi yan nandyan para pahirapan ka. Ang challenges, nandyan yan para mag-grow ka. Magkaiba yon. Okay? So yung na-experience ninyo, para sa atin yan, para mag-grow ka. It is for us. It is not against us. Okay? Tumatagal ka na, di ba? Nawala na yung vision mo. Tama? Nawawala na yung vision mo, nakalimutan mo na. Ang nakikita mo na lang ngayon, yung present situation mo. Ang nakikita mo na lang ngayon, yung challenges na na-experience mo. Okay? Guys, balikan mo yung vision mo. Diba? Balikan mo yung time na nag-join ka, na-excite ka, yung pakiramdam, balikan mo yun. Yung happy ka, diba? Yung mga natutulog mong pangarap na buhay, balikan mo lagi yun. Tignan mo ngayon, no? Hindi ko alam kung ilang taon ka na sa IM, 1 year ka na, 2 years ka na, 3 years ka na, 4 years ka na. Lahat naman tayo nakaka-experience mga challenges, di ba? So, isipin mo, sobrang dami mo nang natulungang tao. Isipin mo na lang yung downlines mo, di ba? May mga downlines ka na umaasa sa'yo, na proud sa'yo. Di ba? Pag nag-share sila sa mentoring, proud silang sabihin, ay, mentor ko yan. Yan yung tumulong sa akin, yung nagsimula ako. 'Di ba? Alam niyo ako dati, every time na napapagod ako, every time na gusto kong mag-quit, ganyan, or every time na kumbaga feeling ko, paulit-ulit na lang ginagawa ko, every time na nadadapuan ako ng negative, binabalikan ko lang yung time na nag-join ako, yung pakiramdam. Very effective yun. Tapos, kumbaga, iniisip ko yung mga downlines na umaasa sa akin, 'di ba? Yung mga direct ko na naniniwala sa akin. Doon pa lang wala na tayong reason para mag-quit. Do you agree? Tama ba? Amazing morning po sa lahat. Ayan, watching from Albay. Hello po. Ayan. Alam nyo, guys, ito, paulit-ulit nyo nang naririnig tong vision na to, no? Para sa iba, di ba, corny na. Para sa iba, actually, wala nang dating to. Pero alam nyo, napakasimple ng word na to, and yet, very powerful. Di ba? Yung vision na yan, kailangan clear sa'yo yan. Di ba? Pakitype nga po, clear. Ayan. Pakitype nga po muna, clear. Or klaro, in Tagalog, klaro. Kailangan clear sa'yo kung saan ka papunta. Kailangan klaro yan. Kailangan alam mo kung saang destination mo gusto pumunta. Kailangan alam mo. Kasi pag, example, naliligaw ka. Diba? Pag naliligaw ka, anong gagawin mo? Diba? Titigil ka, mag-stop ka, diba? Tapos, magre-route ka lang. Dadaan ka ulit sa tamang daan. Diba? Imagine, pag clear sa'yo ang destination mo, hindi ka maliligaw. Example, papunta ka ng Baguio. Diba? Aware naman kayo sa Baguio. Alam mo yung way, diba? You know your destination, Baguio. So driving ka, diba? Alam mo yung daan. Maliligaw ka ba kapag alam mo yung daan? Question, guys. Pag alam mo yung daan, maliligaw ka ba? Sige nga, hindi. Diba? Kasi alam mo kung saan ka papunta. Pag hindi mo kasi alam kung saan ka papunta, pag hindi clear sa'yo yung destination mo, wala kang mapupuntahan. Drive ka lang ng drive pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Wala kang mapupuntahan. Mapapagod ka lang, sayang ang oras, sayang ang buhay. Are you learning? O, sabi nga nila, di ba? Anong sabi nila? Ang taong may vision, may direksyon. Sino naniniwala dyan? Di ba? Ang taong may vision, may direksyon. Kasi pag nakalimutan mo na yan, yung dati, yung na-visualize mo na nagsisimula ka, yung excited ka, yung panahon na yon, sayang. Di ba, nandito ka na sa IM, di ba, nandito ka na sa kumpanya natin, binigay sa atin to para makuha mo yung mga pangarap mo. Ito, binigyan ka na ni Lord ng tool, ng vehicle, para makuha mo yung mga pangarap mo. Kung hindi mo siya susulitin, kung makakalimutan mo lahat yung na-visualize mo nung nagsimula ka, sayang naman yung binigay sa'yo na tool ni Lord, di ba? Tandaan mo to sa pagkuha ng pangarap, no? Sa pagkuha ng pangarap, alam mo ba na hindi ka pwedeng mag-hire ng driver? Di ba? Itong IM Worldwide, tool natin ito. Itong company natin, vehicle natin to. Pero ikaw pa rin ang driver. Tandaan mo yan, Ikaw pa rin ang driver. Again, sa pagkuha ng pangarap, hindi ka pwede mag-hire ng driver. Di ba? Ikaw dapat ang magdadrive. Walang ibang gagawa kundi ikaw lang.
Walang ibang may responsibility kundi ikaw lang. Kaya kami, yung mga top mentors ninyo, alam niyo yung mga nagtitrain sa page natin, yung mga trainers, yung mga top mentors ninyo, yung mga nakikita ninyong nag-speak sa page natin, alam niyo walang mga bayad yun. Yung mga trainers natin sa page, yung mga top mentors ninyo, walang bayad yan. Binibigay nila yon for free kasi service nila yun eh. Gusto nila kayong matulungan. Ang gusto namin, maabot ninyo yung mga pangarap ninyo. Wala kaming ibang hangad, kundi maabot ninyo yung mga pangarap ninyo. Kaya until now, nagtitrain pa rin kami, di ba? Kaya lahat ng knowledge namin, lahat ng wisdom namin, lahat ng experiences namin, sinishare namin sa inyo for free. Okay? Kaya gusto ko pong maintindihan ninyo na ikaw, ulitin ko po, ikaw ang driver papunta sa destination na gusto mo. Okay? Ikaw ang driver papunta sa mga pangarap mo. Are you learning po? Before I proceed, kung nagigets naman yung mga sinasabi ko, no? Medyo malamig po dito. Malamig ba sa inyo? Wait lang ha. Ayan, medyo malamig. Okay? So clear sa atin ha, ikaw ang driver papunta sa mga pangarap mo. Hindi ka pwedeng mag-hire kahit may pera ka pa, hindi ka pwedeng mag-hire. Okay? So visualize the end before you begin. Kailangan alam mo muna kung ano yung gusto mo. Kailangan na visualize mo muna kung ano yung gusto mo, kung ano yung mga pangarap mo, yung end goal, ano ba yung gusto mo mangyari 5 years from now, 3 years from now, 10 years from now, yung mga goals mo, yung mga pangarap mo before you start. Kasi kung hindi, sayang yung oras mo, sayang yung buhay mo. Next, ayan. So willpower and why power. Familiar? Willpower and why power. Connected yang dalawa. Simple lang. Ang why power, ito yung why mo. Ito yung purpose mo. Ba't ka ba nag-join sa IM Worldwide? Ba't mo ito kailangan gawin? Bakit mo ito dapat gawin? Yun yung why mo. Willpower, dito na papasok yung self-discipline. 'Di ba? Sabi nga nila, when you know your why, you have a will. Are you learning? Again, when you know your why, you have a will. Pag alam mo yung reason mo kung ba't mo to kailangan gawin, magkakaroon ka ng willpower sa lahat ng ginagawa mo. O, sino nakaka-experience po nito? Hindi ko alam kung na-experience ito, kwento ko lang. Ito po ang araw-araw na buhay ko. Every day, ganito po. Every day, kusa ako nagigising ng 6 a.m. No alarm. Kumbaga, hindi ko alam, meron bang gano'n dito, yung bigla na lang magbubukas yung mga mata mo kahit hindi ka nag-alarm or minsan advance pa sa alarm. Di ba, naka-alarm ka ng 6 pero 5:55, magigising ka na, di ba? Alam nyo, minsan nga naiinis na ako. Kasi kusang nagbubukas yung mga mata ko. Literal. No? 6 a.m. Wait lang. Ayan. So, minsan, sabi ko nga kanina, di ba, minsan, naiinis na ako kasi kusang nabubukas yung mga mata ko. Di ba? Kumbaga, 6 a.m. Ayan. Minsan 6:05, minsan 5:55, minsan 6 a.m. exact talaga. Why? Kasi excited akong gumising. Alam nyo, dito nga sa kwarto ko, parang 8 na yata yung dogs ko dito sa kwarto. So, meron akong aso, ang pangalan niya, Litri. No? Kilala nyo ba si Litri? 5 a.m. siya nagigising. Araw-araw yan. Habit niya yun. No? Habit niya gumising ng 5 a.m. Exact 5 a.m. talaga. So, nanggigising talaga siya. So, napupuyat ako every day. 'Di ba? Kasi nakakatulog ako, yan, 12:30 to 1, or minsan 12, minsan max ko na 1. So, nakakatulog ako ng 1. Ngayon, syempre, napupuyat na ako. Gusto ko naman makatulog kahit mahaba-haba, 'di ba? So, hindi ko na siya pinapatulog sa kwarto. Kasi gusto ko naman kahit papaano makatulog hanggang 7, ganyan. Alam nyo, simula nung nilabas ko siya, 'di ba? So nakatulog nga ako, pero yung mata ko talaga kusang nagbubukas ng 6 a.m. Yung 7 na dogs ko, ako na yung nagigising sa kanila. So, ang point, bakit ganon? Bakit kusa siyang nagigising? Yung katawan ko, yung mind ko, 'di ba? Bakit? Kasi hindi siya pagod, no? Pagkagising ko, pagbukas ng mga mata ko, hindi siya pagod. Bakit? Kasi may why.
Kumbaga, excited yung mind ko. Excited yung katawan ko. May reasons ako para gumising. Excited ako sa future. Happy ako sa present. Are you learning? Again, if you're doing your why, you have a will. Why power and willpower. Hindi pwedeng magkahiwalay yan. Itong training, parang ito, example, itong training na to, excited akong gawin kasi gusto ko i-share sa inyo. Itong training na to, hindi to kusang nag-type sa laptop ko, di ba? Kumbaga, kailangan kong bumangon, kailangan kong umupo sa office ko, kailangan kong i-on yung laptop ko, and then the ideas will come. Hindi siya kusang magta-type. Kumbaga, kailangan gawin mo. Tama? Medyo nakakasunod po ba? Tandaan nyo to magkaiba kasi yung kailangan mong gawin sa gusto mong gawin. Kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Etong training na to, hindi ko siya kailangan gawin. Gusto ko siyang gawin. Kaya yung katawan ko, every morning, kusa siyang nagigising. Hindi ko kailangan pilitin yung sarili ko, di ba? Nakakasunod po ba? Meron bang ganun dito? Yung kusa kang nagigising tapos excited kang gumising, di ba? Minsan nga ayaw mo nang matulog kasi, di ba? Kasi excited ka sa future, excited ka gawin yung kailangan mong gawin. Willpower and why power, connected yang dalawang yan. Ngayon, after vision, pag clear na sa'yo yung gusto mong gawin, yung na-visualize mo, clear na sa'yo, that's the time na magiging self-disciplined ka na. Magiging careful ka na sa decisions mo. No? Example po, may talk ka bukas 7 a.m. International. Diba? Meron dito nakikita ko every morning parang 6 a.m. yata. Sila Mentor Arian, sila Mentor Mike, gising na. No? Parang 6 a.m. yata yung IBP nila or training yata yun. Example, may talk ka. Or sige, sabihin natin 6 a.m. International. Tapos, nag-iaya sa'yo yung barkada mo ng inuman. Question. May goal kang gumising na maaga bukas. Question, iinom ka ba? Magpapakalasing ka ba? Sige nga po. Sabi ni mentor, ayan, no, hindi po, 'di ba? Hindi ka iinom Why? Kasi may goal ka. Kasi may vision ka, right? Pangalawang example. Alam nyo ba guys, ito pati sa pagtulog, hindi lang pala sa paggising kailangan natin ng discipline. Pati pala sa pagtulog kailangan natin ng disiplina. Again, example, may talk ka ng 7 a.m. No? May talk ka 7 a.m. Pero hindi ka sanay matulog ng maaga. Sanay ka, natutulog ka 4 a.m., ganyan, 3 a.m. Hindi ka din sanay gumising na maaga. Nagising ka 10 a.m., 11 a.m. Ngayon, may talk ka ng 7 a.m. Pag nakatulog ka ng 4 a.m. or 2 to 4 a.m. na nakasanayan mo, do you think magigising ka ba or may energy ka ba ng 6 a.m.? Sige nga. Wala. Sabi ni Mentor Chris, wala. Wala po. So, kailangan ng self-discipline, di ba? So, anong kailangan mong gawin? Matutulog ka ng maaga kahit hindi ka inaantok. Tama ba? So kahit hindi ka inaantok, pipilitin mo yung sarili mo na matulog. Kailangan ng disiplina para maaga kang magising, para may energy ka ng 7 a.m. Again, kailangan ng self-discipline. Kumbaga, in short, guys, yung sarili mo, yung nagli-lead sa habits mo. Ulitin ko kumbaga, yung sarili mo, ikaw, yung nagli-lead sa habits mo. Hindi yung habit mo ang nagli-lead sa sarili mo. Gets? Are you learning? Nakakasunod? Kumbaga, hindi ka slave sa habits mo. Nakakasunod daw. I'm learning. Diba? Yes po. Now, let's talk about self-discipline. Ano nga ba ito? When you hear the word self-discipline, what comes to your mind? Sige nga, patype nga po. Pag narinig mo yung word na self-discipline, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Responsible. Sabi ni Mentor Chris, control. Sabi ni sacrifice, control, determined. Kontrolado mo ang buhay mo, self-management. Okay? So,
Ito, para sa iba, 'di ba, on time dapat. Para sa iba, maaga gumising. Ang iba naman, punishment. Yan, sabi nila self-love, standard. Para sa iba naman, mahirap, 'di ba? Para sa iba naman, good thing ito kasi iba-iba tayong definitions eh, right? Para sa iba, punishment siya. Ang iba naman, pinapahirapan ka ng disiplina. Para sa iba naman, okay siya kasi para sa long-term goals mo siya. Ngayon, ganito guys. Para sa'yo, ang self-discipline, tunnel ba ito or bridge to? Kung tunnel kasi yan, medyo mahihirapan ka dyan. Why? Kasi madilim siya. Wala kang makita. Hindi ka sure kung gaano kahaba ito. Hoping na matapos siya kasi madilim eh. It's all about going through. Yung pinagdadaanan mo, yung dadaanan mo, 'di ba? Mahirap 'yon. Kapag ganyan ang tingin mo sa self-discipline, kapag tunnel siya. Again, kapag tunnel, madilim, hoping na matapos siya, wala kang makita. Tama? It's all about what you are going through. Pero kung bridge siya para sa iyo, no? Clear ang daan. Ibig sabihin, connecting siya papunta sa mga goals mo or pwede ring journey siya. So again, guys, question, ano yung tingin mo sa self-discipline? Tunnel ba siya or bridge? Pag tunnel, madilim, wala kang makita, medyo mahirap para sa'yo. Pero kung bridge, clear sa'yo yung daan, connecting siya para sa goals mo, para sa mga pangarap mo. Magkaiba kasi yung going through sa going to. Ang tunnel kasi going through, yung pagdadaanan mo. Yung bridge naman, going to, yung connection papunta sa dreams mo. Magkaiba kasi yun. Are you learning? No, again, depende po sa understanding mo, yung magiging thinking mo sa self-discipline. So what is self-discipline? Self-discipline, okay, what is self-discipline? Pag-usapan natin ng disiplina sa sarili. Self-discipline is doing what you really don't want to do so that you can do what you really want to do. Ano ibig sabihin nun? Ito yung mga bagay na minsan, for example, pagising ng maaga, syempre gusto natin mahaba yung tulog, di ba? Pero minsan, everyday, maaga ka muna gumising. Ano pa, everyday talk, everyday mentoring, minsan magpupuyat ka pa. Yun yung mga bagay na minsan ayaw mo nang gawin, pero kailangan mo siyang gawin para magawa mo long term yung mga gusto mo talagang gawin. Right? Pangalawang meaning niya, it is doing what needs to be done even if you don't want to do it. It is doing what needs to be done even if you don't want to do it. Kailangan natin maintindihan, guys, na ang self-discipline ay kaibigan natin at hindi natin ito kaaway. Minsan kasi ang tingin nila sa self-discipline, nagpapahirap sa kanila, 'di ba? Punishment. So may mga nakakausap ko na ganun pag tinatanong ko, ano ba para sa yung self-discipline? Means medyo nahihirapan ako 'di ba? So para sa kanila punishment. Kumbaga hindi daw sila nakakapag-enjoy sa self-discipline. So iba-iba tayo ng definition doon. Pero ito pinapaintindi ko sa inyo kung ano talaga yung ibig sabihin ng self-discipline. Again, kaibigan natin ito at hindi natin kaaway. Ito yung way, no? Ito yung bridge para mapunta ka sa goals mo, para makuha mo yung goals mo. Ito ang tutulong sa atin para mangyari sa atin yung mga sinasabi natin, para magawa mo yung mga gusto mong gawin long term. Okay, clear ko lang, hindi nito pinipigilan na magsaya ka at magawa mo yung mga gusto mong gawin. Actually, ito yung tutulong sa'yo para makuha mo yung mga gusto mo long term. Companion natin ito, friend natin ito. Ito yung gusto ko maintindihan ninyo. Okay? There's no such thing as accidental achievements. Again, guys, walang tsamba, walang accident, no? Lahat 'yan by intention. Unconsciously kaya mo nakuha yung mga example ganito. 'Di ba? Sa mga nag-rank up na dito, yung mga sapphire, mga nag-ruby na, emerald na, diamonds na, may first car na, 'di ba? Unconsciously kaya mo 'yan nakuha kasi in-apply mo ang self-discipline. Tama ba? Ibig sabihin, ina-apply mo na rin 'to. Hindi ka lang aware. Ulitin ko there's no such thing as accidental achievements. Walang tsamba, walang aksidente. Lahat yan by intention. So ikaw, kung may na-hit ka na, for example, nag-goal ka, naka 100,000 ka na income total, yun yung short-term goal mo, ibig sabihin, in-apply mo ang self-discipline. May kanya-kanyang level nga lang ang mga tao. Pero kung may na-achieve ka na, congrats, meaning, na-apply mo na to. Nakakasunod po?
Tama? O, kaso mostly sa mga Filipinos, ano ang gusto natin? No? Ano ang gusto natin mga Pilipino? Quick fix. Ano pa? Gusto natin ng easy money. Gusto natin ng mabilis. Gusto natin ng madali. 'Di ba? Gusto natin makuha agad yung success na gusto natin. Walang ganon. Walang easy money. Okay? There's no such thing. Walang mabilis, walang madali papunta sa success. Walang instant. Tandaan po natin to ha. We can't lead others if we can't lead ourselves. Guys, sa experience natin, di ba nag-lead na tayo, for example, sa bahay ninyo. Kapag magulang ka, mama or papa ka, di ba nililid mo na yung family mo, may anak ka. O example, sa mga teachers po dito, may mga teacher dito, di ba, nililid mo yung students mo. Anyone na sumusunod sa'yo, nililid mo yun. Okay? Anyone na napapasunod mo, meaning leader ka. Now, based on your experience, guys, based on your experience, sino yung pinakamahirap i-lead? Sa experience mo, sino yung pinakamahirap i-lead? Sige nga. Pa-comment nga po. Based on your experience, sino yung pinakamahirap i-lead? Self, myself, yourself. Wow. Adult. sarili. Ang dami nagko-comment. Sarili daw yung pinakamahirap. Na, diba? Based on your experience. Sarili mo yung pinakamahirap i-lead. Which is true. Ganun din ako. Diba? Walang iba kundi ang sarili natin. When you wake up in the morning, the first person that you will lead is yourself. Diba? Pagkagising mo ng 7 a.m., pagkagising mo ng 8 a.m., sabi ng mind mo, diba? Kailangan mo ng gumising, pero yung katawan mo gusto pang matulog. Sinong masusunod? Diba? Ulitin ko, kailangan mo ng gumising, 7 a.m. Sabi ng mind mo, kailangan mo ng gumising, may talk ka, may training ka, may client ka, may kailangan kang puntahan, punta ka pa sa DHL. Pero yung katawan mo gusto pang matulog. Sinong masusunod? Diba? Self-discipline. Doon papasok yung self-discipline. Bawal ka kumain ng mga pagkain na matataas sa cholesterol kasi may sakit ka na, may kailangan ka i-maintain, di ba? Sabi ng mind mo, bawal yan. Pero sabi ng bunganga mo, gusto ko yan. Diba? Grabe, no? Sabi ng mind mo, bawal yan. Di ba? Magkakasakit ka dyan. Naku, mahal pa naman magkasakit. Pero yung di ba? Nangangat yung dila mo, yung bunganga mo, oh. Sabi bawal yan pero iba No, sino masusunod? Doon papasok ang self-discipline. Tama? Ang pinakamahirap i-lead yung sarili mo. Ako, sarili ko din. Dahil ako, yung sarili ko, kasama ko to every day, every hour, every minute, every seconds, di ba? Self-discipline. Di ba? Yun yung mga mahirap gawin pagising sa umaga, di ba? Kailangan, alam mo naman na kailangan mo mag-invite, pero hindi ka nag-i-invite. Alam mo naman na kailangan mo magsipag, pero hindi ka nagsisipag. O, doon papasok yung self-discipline. Lalo na dito sa business natin, di ba? Sa IM Worldwide, we are teaching about leadership. Sobrang dali, discuss lahat, di ba? Ideas, steps to do it. But the question is, yung sarili ba natin, kaya natin lead? Tama? Sabi dito, it is easier to teach what we know than it is to live what we know. Mas madali magturo ng mga alam natin, ng mga ideas natin. Ang dali siyang ituro. Pero mahirap siya gawin. Tama? Teaching is easier than living. Doon papasok ang self-discipline. Minsan turo tayo ng turo, steps to do it, step 1, step 2, step 3, pero tayo mismo, hindi natin siya ginagawa. So doon papasok ang self-discipline. Are you learning? Diba sinasabi natin, guys, invite tayo every day, pero ikaw wala kang invite. Malabo, yun. Kasi tinuturo natin yung mga alam natin, pero hindi natin ginagawa. So hindi siya pwedeng ganoon. It is easier to teach what we know than it is to live what we know. Diyan papasok ang self-discipline. Next. Guys, ito yung gusto ko maintindihan nating lahat. Lahat ng gusto natin sa buhay, long term, lahat ng pangarap natin, no? Lahat ng sulit,
Lahat ng gusto natin, lahat ng goals natin, lahat ng mga pangarap natin sa buhay, lahat ng sulit, lahat ng comfortable, lahat ng masarap, alam niyo ba kung nasaan? Nasa taas. Tama? Lahat po. Everything nasa taas. Kailangan natin umakyat every day. Nakikita niyo sa picture sa left side, ang success nasa taas. Hindi yan lalapit sa'yo, ikaw ang aakyat para makuha ito. Tama? Ang problema po sa atin, no? Ang problema sa atin, sa mga Filipinos, sobrang dami nating pangarap pataas, pero yung mga habits natin pababa. Naniniwala ba kayo doon? 'Di ba? Yung success nasa taas. Hindi yan walang magbubuhat sa'yo, walang tutulak sa'yo pataas, ikaw ang aakyat pataas every day. Ikaw mismo alam mo naman sobrang dami mong pangarap, 'di ba? Sobrang laki ng mga pangarap mo. Gusto mo bigyan ng bahay mga magulang mo, gusto mo silang i-travel around the world, gusto mo magkaroon ng savings. Sobrang taas ng pangarap mo lalo na nandito ka sa IM, nabuhay mga pangarap mo, 'di ba? Pero yung mga habits natin pababa. Malabo. Alam nyo guys, the only way para makaakyat kayo sa taas, tayo sa taas, is by self-discipline. Again, walang tsamba. Hindi ito parang loto or parang wedding na tataya ka na lang then expecting to win without doing anything. Every day, kailangan mo labanan yan. Every day, kailangan mo umakyat. Every day. Araw-araw talaga. Literal. May question ako sa inyo. Ano yung mas madali? Sige nga, ano yung mas madali guys? Paakyat o pababa? Sige nga, ano mas madali? Paakyat o pababa? Pababa, di ba? Mas madali ang pababa. Alam nyo, meron kaming travel incentive before sa IM. Pumunta kami ng Korea. May dinaanan kami na paakyat, no? Pataas siya. Pagod na pagod kami. Sobrang hirap umakyat. No? Para kang hinihila pababa. So ang hirap. Tapos, nung pababa kami, sobrang dali. Hinihila kami ng gravity pababa. Di ba pag bababa ka, pinipigilan mo pa yung sarili mo kasi baka sumubsob ka. Di ba? Tama, na-experience yun, pag bababa kayo, pinipigilan mo yung sarili mo kasi baka sumubsob ka, di ba? Kasi hinihila ka pababa eh. Ibig sabihin, mas madali pababa kesa sa pataas. Sobrang hirap pataas, nakakapagod, di ba? Nakakahingal, masakit sa tuhod, sa legs, di ba? Ngayon, ito yung nangyayari sa atin. Tingnan nyo to ah. For 6 months, hinataw mo si IM. Umaakyat ka. For 1 year, hinataw mo si IM. Umaakyat ka, di ba? For 2 years, hinahataw mo si IM. For 3 years, hinahataw mo si IM. Every day. Sobrang sipag mo. Di ba? Umaakyat ka every day. For 3 years, for 2 years, for 1. Hindi ko alam kung ilang taon ka na dito sa kumpanya natin. Tapos, nagka-problema ka. No? Nagkaroon ka ng challenges. Nagkaroon ka ng problema sa pera, nagkaroon ka ng problem sa asawa mo, sa family mo, sa personal life mo, di ba? Nagkaroon ka ng problem sa team mo. Nawala ka ng 3 araw. Sabi mo sa sarili mo, I deserve a break. Kailangan ko magpahinga. Kinalimutan mo lahat ng tao sa paligid mo. Napalibutan ka ng negative. Guys, anong mangyayari? Yung 2 years na inakyat mo, yung 1 year na inakyat mo, yung 3 years na inakyat mo, mawawala na lang siya ng 3 araw lang. Why? Kasi mas madali ang pababa kesa pataas. Then you're wondering why. Nagtataka ka. Kasi bumalik ka na naman sa simula, di ba? 3 years kang umakyat, 2 years kang umakyat, canceled lahat ng pag-akyat mo. Are you learning? Yung 3 years na inakyat mo, yung 2 years na inakyat mo, 3 days nagpahinga ka, nawala ka. Napalibutan ka ng negative. Yung 3 years, yung pinagod mo ng taon, mawawala lang siya ng 3 araw. Canceled lahat. Back to zero ka na naman. Tapos magtataka ka, ano nangyari sa akin? Ba't walang nangyari sa akin? Tumitigil ka eh. It's 9 o'clock. 9 o'clock na. Why? Kasi ang success nasa taas. Right? Ang success nasa taas. Wala po sa baba. Kaya nga siya mahirap. Kasi nasa taas. Kailangan ng self-discipline para makaakyat ka. Sa pababa, hindi mo kailangan ng disiplina dyan. Kahit umupo ka, malalaglag ka. Dudulas ka.
Are you learning? Guys, inom lang ako. Ayan. So, move ko na. Guys, nakakasunod naman, no? May natututunan. Bis ng oras. Ayan. So, move ko na. Intentional mindset. Ito, kailangan natin tanggapin na may kailangan tayong baguhin. Pag hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo. Guys, ito self-reflect ka. Pag hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo. Pag hindi mo gusto yung mga, or yung nangyayari sa'yo, no? At matagal ka ng ganyan, may kailangan kang baguhin. Tama? Ngayon, dito sa 3 key points sa babanggitin ko sa inyo, check mo kung saan ka dapat mag-develop or saan alin dapat dito yung dapat mong i-develop or i-workout. Most of the time, akala kasi natin pag pinag-uusapan ng self-discipline, 'di ba? It's all about actions, 'di ba? Kailangan gumising ka na maaga, kailangan bawal kang malate, kailangan ganito, ganyan. Akala natin it's all about action. Pero hindi pala. For example, 'di ba? Akala natin ganito, pagising na maaga, kailangan always on time ka, etc. Pero alam nyo, ito may 3 parts pala ito. Hindi lang pala ito, it's all about actions. Kumbaga in my 14 years of experience, no, I realized na hindi lang pala sa actions kailangan ng disiplina. O para mas maintindihan natin 'to, kailangan explain ko muna. Bago mo ginawa ang isang bagay, so guys, bago mo gawin ang isang bagay, naramdaman mo muna siya. Tama? At bago mo naramdaman ang isang bagay, naisip mo muna siya. Kaya nga inside first, then outside. Lahat ng nakikita natin sa paligid natin, tingnan mo to lahat ng nakikita natin sa paligid natin, kaya yan na-create, nag-start muna yan sa thinking ng isang tao or imagination ng isang tao. Example, yung laptop mo na ginagamit mo ngayon. Kaya yan na-invent kasi naisip mo na yan ng inventor. Do you agree? 'Di ba? Yung gamit mo na cellphone, 'di ba? Naisip mo na yan na nag-invent. Tama? Bago niya ginawa. Kumbaga, bago natin gawin ang isang bagay, nararamdaman muna natin siya. Before that, naiisip muna natin siya. Agree? Ganito siya. Para mas maintindihan natin acronym na lang para mas mabilis natin maalala. T. T for thinking, E for emotions, A for actions. Okay? Wait, nawala siya. T for thinking, E for emotions, A for actions. Okay. So kailangan pala, hindi lang tayo disciplined sa actions natin. Dapat pala, disciplined din tayo sa thinking and emotions natin. So sunod-sunod yan. Always remember, the quality of our life is dependent on the quality of our decisions. Naniniwala kayo doon? Again, the quality of our life is dependent on the quality of our decisions. At ikaw ang magde-decide kung i-apply mo ba yung self-discipline or not sa araw-araw na ginagawa natin. Guys, familiar ba sa inyo to? Minsan nagtataka tayo, di ba? Kinakausap natin yung sarili natin. Nasipag-sipag ko naman, pero bakit wala nangyayari sa akin? Di ba? Minsan, ang dami ko namang talk, pero bakit wala nangyayari sa akin? Ang aga ko naman gumising, masipag naman ako, pero bakit wala nangyayari sa akin? Tama? No, dito natin malalaman kung saan, kung bakit pala ganun, no? So tandaan mo to lahat tayo, kami ng mga top mentors ninyo, sila Pres, ganyan, lahat tayo may kanya-kanya tayong dapat i-develop. At may chance ka, okay, na i-develop yan kapag aware ka at willing ka. Kaya itong training natin na to, awareness ito, it's up to you kung gagawin mo ito or hindi. Now, if you will not control these 3 key points na i-discuss ko sa inyo, malayo ka sa success na gusto mo. Pero, kung i-control mo to, kung pipilitin mo tong i-control, no? Itong 3 key points na to, papunta ka sa success na gusto mo. Now, let's start with number 1. Disciplined thinking. Ito yung una. Meron guys na tawag na on-purpose thinking, no? Meaning, kaya pala natin i-control ang mind natin. Ako, I still have to practice them daily, yung mind ko. Minsan, kasi hindi natin maiwasan na mag-isip ng negative, di ba? Kaya it takes self-discipline para magawa natin ito. Kailangan good thoughts lang ang laman ng isip mo.
Your thoughts and my thoughts will determine the kind of life you will have in the future. Ulitin ko. Your thoughts and my thoughts will determine the kind of life you will have in the future. Kapag nakaisip ka ng negative or hindi maganda, stop mo na agad. Ulitin ko, kapag nakaisip ka ng negative or hindi maganda, itigil mo na agad. Kailangan ng self-discipline. Think things on purpose. Lagi mo isipin yung iisipin ko ba? Makakatulong ba sa akin to? Or papunta ba to sa mga pangarap ko? Or madidrain lang ako dito? Malulungkot lang ba ako dito? Sabi ng isang billionaire, you can't get far in life if you don't use your head. Head meaning mind, no? Kung paano ka mag-isip. Anong laman ng isip mo every day, every hour, every minute, every seconds. Kaya very important na nanonood ka ng motivational videos, diba? Nagbabasa ka ng mga helpful books, yung environment mo, kailangan positive. Kailangan kausap mo lagi yung mga mentors mo. Hindi pwedeng nag-iisa ka lang. Pag may problema ka, kausapin mo yung mentor mo. Hindi pwedeng lumalayo ka. Hindi pwede. 'Di ba? Kasi ang brain ng tao, hindi lang ikaw. Lahat tayo ganito. Hardwired yung brain natin mag-isip ng negative. Automatic 'yon. Lahat po tayo. Hindi ka nag-iisa. Tandaan mo 'yan. Ganun talaga siya. Kaya nga kailangan ng self-discipline para mapalitan 'yon. Pansinin niyo, sa buhay natin, mas naaalala natin yung mga traumatic experiences instead na yung mga magaganda. 'Di ba? Yung mga masasakit, yung mga naaalala natin. Kinumusta ka ng kaibigan mo, no? Kukumustahin ka ng friend mo. Sis, kumusta na? Ang sagot mo ano? Sis, okay naman. Ito, buhay pa. 6 months na ako sa trabaho ko. Mabait naman yung boss ko. Binibigay naman yung usapan namin yung tamang sweldo. Pero wala ngang pabigas eh. Ang napapansin mo yung hindi wala eh. Alam mo yun? Nakafocus ka sa wala, sa negative. Kumbaga, hardwired yung brain natin to think negatively. Kaya kailangan ng self-discipline para mabago yun. O second example, nag-post ka ng picture mo sa IG mo or sa Facebook mo. May 100 comments ka. No, may 100 comments. Yung 99 ang sabi, ang ganda mo, ang sexy mo. You're so sexy, di ba? Ang blooming mo. 99 comments, ang ganda ng comments sa'yo. May isang comment na nagsabi sa'yo, ang taba mo na sis. Ang laki ng braso mo, ang laki ng tiyan mo. Oh, nawala na sa isip mo yung 99 na magagandang comments. Ang naalala mo lang yung isa na hindi mo gusto. Tama? Oh, normal sa atin yun. Hindi lang ikaw. Lahat tayo ganun. Kaya nga kailangan ng self-discipline para matanggal yun. Nakakasunod po ba? Pumunta kayo ng family ninyo sa Boracay. 'Di ba? Masarap ang hangin doon, fresh. 'Di ba? Yung beach waves, sobrang sarap sa ears, pakinggan. Masarap yung mga pagkain, yung beach, yung sun, yung view, 'di ba? Tapos nag-order kayo ng churi burger. Yung bun, yung tinapay, matigas. Sunog. Pag-uwi nyo ng Manila, kinumusta ka ng friend mo. Sis, kumusta sa Bora? Sis, sagot mo. Sis, sobrang ganda sa Bora. Malinis na. Nako, fresh na fresh yung hangin. Pero nako, wag na wag kang mag-order ng churi burger. Matigas, sunog. Yung Bora itself, yung view itself, yung feeling itself, nakalimutan mo na. Ang naalala mo na lang yung sunog na burger. Tama? 99% yung maayos, yung good. 1% yung bad. Ang napapansin natin yung hindi maganda. Normal. Ganun talaga ang tao. Again, kaya nga kailangan ng self-discipline para ma-divert yun. Para mabago yun. Tama? Guys, may tanong ako sa inyo. Pag may nagsabi sa'yo ng negative, example, sinabihan ka ng mentor mo, no? Sinabihan ka ng crossline mo. Hindi mo kaya yan. Sinabihan ka ng family mo. Para sa kanila lang yan. Hindi ka yayaman dyan. Mahirap ka lang. Hindi ka magaling. Wala kang alam. Mahiyain ka. Hanggang dyan ka lang. Hindi mo kaya. Ang taba-taba mo. Ang pangit mo. Example, sinabihan ka ng ganun. What will you feel? Sige nga. Anong mararamdaman mo? Bahala kayo dyan.
Oh, sinabihan ka ng gano'n, hindi mo kaya 'yan. Sinabihan ka ng mama mo, hindi mo kaya 'yan. Mahirap ka, mahiyain ka, hindi mo kaya 'yan. Oh, sinabihan ka ng cross-line mo, sinabihan ka ng kaaway mo, ng ex mo, ang taba-taba mo na, ang pangit-pangit mo na. Anong mararamdaman mo? Masakit, 'di ba? Upset, masasaktan, magtatampo, masama, affected, offended. Ouch, oh, 'di ba? Masakit, tama. Puwedeng magalit ka din, tama ba? Masakit 'yun. Hmm. Tingnan mo 'to, 'pag ibang tao, masasaktan ka 'pag sinabihan ng negative, ikaw, 'di ba? Tapos gagawin mo sa sarili mo, sinasabihan mo 'yung sarili mo ng, "Hindi ko 'to kaya, hanggang dito na lang ako. Ang pangit-pangit ko, ang taba-taba ko." Tama? 'Pag ibang tao, masakit, 'di ba? Tapos ikaw sinasabi mo 'yan sa sarili mo, 'yung mga negative things about you, mali. Maawa ka naman sa sarili mo. Kailangan mo i-treat 'yung sarili mo na other person. Tama? Hmm. Tama ba? Nakakasunod po ba? O again, 'pag ibang tao, ayaw mong sinasabihan ka ng negative, 'di ba? Naiinis ka, nagagalit ka nga, nacha-challenge ka eh. Tapos sinasabi mo sa sarili mo, maling-mali 'yun. Next, overthinking causes stress, paralysis in terms of decision making, depression, anxiety, and sickness. Ulitin ko, overthinking causes stress, paralysis in terms of decision making, depression, anxiety, and sickness. Alam nyo, uulitin ko, normal ang challenges sa buhay natin. Sa buhay ninyo, 'di ba, may problema. Focus, kumbaga, focus ka sa solution, wag sa problema. Paglabas mo ng bahay, alam mo, example, may problem ka sa family, no, sa personal life mo. Nasa bahay ka, 'pag may client ka, lalabas ka ng bahay, may mentoring kayo, paglabas mo ng bahay, iwan mo yung problema mo sa bahay. Paglabas mo, dapat networker ka na ulit. Ang networker, 'di ba, positive mag-isip, lalo na kung IM ka. Tama? Practice makes permanent. Sa una, mahirap, kaya nga kailangan ng disiplina para magawa ito. Okay? Hmm. Pag may problema, iwan sa bahay. Tapos, pagkaharap mo yung client mo, dapat okay ka na ulit. Pagkaharap mo yung downline mo, okay ka na ulit. Tandaan nyo to, meaning comes from the storyteller, not the story itself. Anong ibig sabihin nun? Kapag may nangyari sa'yo na unexpected, hindi mo gusto. Example, naghahabol ka ng rank up. May isa kang inaasahan na pay-in. Gold, di ba? Pang-rank up mo siya. Last minute, nag-cancel. Hindi na sumasagot. Ano ang initial thinking mo doon? Ano ang initial reaction mo doon? Di ba? Ang iba, hindi to para sa akin. Ang iba, ay, naku, hindi ko pa oras. Ginawa ko naman lahat, hindi to para sa akin. Yun yung story. 'Di ba? Automatic yun yung maiisip mo, initial reaction mo, negative, frustrated ka. Pero tandaan nyo, ulitin ko, meaning comes from the storyteller, not the story itself. Initial thinking mo, yun yung maiisip mo, disappointed ka, pero again, kailangan mong i-retell yung story. Pwede mong i-reframe yung story. Babaguhin mo siya. Initial thinking mo, hindi to para sa akin, hindi ko pa time, i-reframe mo, isipin mo, pwedeng kulang pa yung actions ko, bawi ako next time. Tama? Ibig sabihin po, pwede natin i-control. Doon papasok yung self-discipline. Kaya nga siya disciplined thinking. Pati pala ang mind, pati pala ang isip natin, kailangan ng disiplina, hindi lang actions. Second example, merong mag-boyfriend, mag-girlfriend for 5 years. No? Yung lalaki, iniwan niya yung babae, niloko siya. Masakit, yes, di ba? Kasi 5 years na sila. Tama? Tapos niloko siya ng jowa niya. Yun yung story. Again, pwede mo siyang i-reframe. Pwede mo siyang i-retell yung story. Kumbaga, meaning, control mo kung paano natin siya titingnan. Initial reaction mo, bad trip. Sana hindi na lang nabuhay tong taong to. Sinayang niya yung oras ko. Di ba? Bad trip tong taong to. Sinayang niya yung 5 years ko. Di ba? Sana hindi na lang nabuhay tong lalaking to. Kala mo, gwapo, di ba? Reframe mo yung story. Isipin mo, buti na lang, naghiwalay na kami. 5 years pa lang, hindi pa kami kasal. Are you learning? Nasa storyteller pala. Nasa sayo pala kung paano mo siya ikukwento.
Nakakasunod po. Next ko na. Be careful what you think because your thoughts run your life. Sabi sa Proverbs 4:23, be careful what you think because your thoughts run your life. Yung isip kasi natin, yung thoughts kasi natin, naapektuhan kasi yung mood natin, di ba? Yung attitude natin sa life. Example, bad trip ka sa umaga, di ba? Bad trip ka na buong araw. Naapektuhan kung ano yung laman ng isip mo Kung ano yung iniisip mo, automatic mafe-feel mo siya Kaya napaka-importante ng mind natin. Yung tumatakbo tumatakbo diyan sa utak mo, sa mind mo, sa isip mo araw-araw. Lalo na kung kagigising mo lang tapos hindi na agad maganda yung nasa isip mo, no? Naku, sira agad yung buong araw mo niyan. Alam niyo, may kilala ako, umaga-umaga nakasimangot na. Ang daming ganun, no? Kumbaga, negative na agad yung thinking niya. So, nakasimangot na. Ibig sabihin nun, kaya ka nakasimangot kasi yung laman ng isip mo, pang simangot. Di ba? So, number 1, disciplined thinking. Sabi ni Mentor Prim, hindi ako yan. Kaya siya nakasimangot kasi yung laman ng isip mo pang simangot. Kaya lumalabas lang siya sa mukha mo. So, kailangan careful ka doon. Sabi ko nga, ang tao, normal tayong mag-isip ng negative. So, kaya kailangan ng disiplina para baguhin yon. Kung negative ka mag-isip, hindi ka nag-iisa. No? Lahat tayo ganyan. Hardwired yung mind natin, yung brain natin na mag-isip ng hindi maganda. Number 1, disciplined thinking. Kailangan dyan, intentional ka. Again, ang isip natin, kailangan po ng disiplina. The first person you lead is you. Tandaan mo to ha. The first person you lead is you. And the first organ you master is your mind, your brain. First organ you master, brain mo. Yung mind mo, yung thinking mo. Paano ka mag-isip? Ano yung laman ng isip mo everyday? Negative ka, kailangan kontrolin mo siya. Practice makes permanent, 'di ba? Hindi man siya perfect, 'di ba? Practice lang. Sa una mahirap pag hindi ka pa sanay, pero kaya mo 'yan, no? Kasi kung naisipin mo kung nagagawa ng iba, ng mga mentors mo, kaya mo din 'yan. Okay? Are you learning? Before ako mag-next sa number 2, are you learning? Okay, so number 2 na tayo. Number 2, disciplined emotions. So pati pala emotions kailangan ng disiplina. Hindi lang pala thinking, hindi lang pala actions, pati pala emotions. So what is emotions? Emotions is a natural instinctive state of mind deriving from one's circumstances. Ibig sabihin, natural instinctive, meaning yun talaga yung dapat na emotions mo or maramdaman mo sa nangyari sa moment na yun. Example, nawala ang wallet mo. Nawala yung wallet mo worth 50,000 pesos. LV, Gucci, di ba? Nandun lahat ng cards mo, yung credit cards mo, yung IDs mo, lahat andun. Guys, question. Ano yung natural or emotions mo sa nangyari? Sige nga. Nawalan ka ng wallet. Di ba? Andun lahat. Credit card, yung IDs mo, lahat. Ano yung emotions mo? Natural. Yung initial. Malungkot, di ba? Wala ka ng pera. Iiyak, di ba? Masaya ba or malungkot? Siyempre malungkot, correct? Meaning, yung nangyari na nawala yung wallet mo, malungkot talaga yun. Yun talaga yung emotions mo sa nangyari. Hindi pwedeng masaya ka doon, tama? Pwede ka bang sumayo doon? Di ba hindi? Malungkot ka talaga. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng baguhin. For example, nagkasakit yung pet mo, yung aso mo. Di ba malungkot yun? Ganito siya. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Yung emotions mo, yung natural emotions mo, hindi mo siya pwedeng baguhin sa nangyari na yon. Kaya nga sabi ng successful motivational speaker, sabi niya, don't manage your feelings, manage your focus. Ulitin ko, don't manage your feelings, manage your focus. Kaya malungkot ka lagi, kasi lagi mong iniisip yung malungkot na nangyari sa'yo.
Kaya ka emo lagi kasi buong araw iniisip mo yung nangyari sa'yo. Kaya nga ang sabi, don't manage your feelings, manage your focus. Ibig sabihin, ibaling mo yung focus mo. Nakakasunod? Kasi pag inisip mo yung nangyari sa'yo, yun talaga yung emotions eh. Malungkot talaga eh. Pwede bang masaya ka na namatay yung pusa mo, yung aso mo, nawala yung wallet mo? Hindi na pwedeng masaya, di ba? Kaya ibig sabihin, don't manage your feelings, manage your focus. Ibaling mo yung focus mo. Huwag mong isipin yung malungkot na nangyari sa'yo. Yun yung ibig sabihin nun. Nakakasunod po, emotions. Lahat po tayo meron nito. Ang human po, ang tao, emotional creatures tayo. May emotions talaga tayo. And blessing ito. Kasi kung wala tayong emotions, hindi tayo masaya ngayon. Di ba? Kung walang emotions, hindi tayo happy. Correct? Kung wala ito, hindi tayo makapag-express ng love sa loved ones natin. Right? But then again, tandaan nyo to guys, emotions with wrong thinking is dangerous. Guys, think of a person na emotional at hindi nag-iisip. May kilala ka bang ganon? Sige nga. May kilala ka bang ganon? Emotional siya tapos hindi siya nag-iisip. Kung ano emotions niya, yun na, no? Marami daw. Sabi, ako daw. Ako pa. Sabi niya siya daw, di ba? May nangyari sa'yo. So, nalungkot ka. Tapos, sinamahan mo ng wrong thinking. Delikado. Nakakatakot. Minsan magde-decide ka pa sa peak ng emotions mo. Hindi ka binayaran na may utang sa'yo, sumabog yung ulo mo. Hindi nasunod yung gusto mo, sumabog yung ulo mo. Delikado. Pero pag may nangyari sa'yo, no? Nalungkot ka, di ba? May nangyari sa'yo hindi maganda, nalungkot ka. Kasi nakakalungkot naman talaga yung nangyari. Tapos sinamahan mo ng right thinking, emotions with right thinking, doon papasok ang self-discipline. Guys, ganito, pag may nangyari sa'yo na unexpected, okay lang ma-feel na, okay lang na malungkot ka, okay lang na masad ka for a while, kasi yun naman talaga yung natural emotions na nangyari na yun, di ba? Dito na papasok ang self-discipline, emotions with right thinking. Yung emotions mo, sasamahan mo ng right thinking, thinking positive na. Again, guys, kailangan ng disiplina. People have just two choices when it comes to their emotions. Number one, be mastered by emotions. Ito yung natural emotions natin sa nangyari. Kung hahayaan lang natin yun, di ba? Ang master natin ay emotions. Slave tayo sa emotions natin. Tayo ang slave sa emotions natin. Pag malungkot ka, hindi mo na siya kinokontrol. Diba? Minsan napaparalyze ka na lang, nasa bahay ka na lang, nagugulat ka buong araw, nasa kama ka lang, wala ka nang nagawa. Diba? Be mastered by emotions. Number two choice, master their emotions. Ito yung emotions na to with right thinking na or disciplined emotions. Ikaw ang master ng emotions mo. Hindi ka slave sa emotions. Tandaan natin to, guys. Kahit sino may masasabi sa'yo. Naniniwala ka ba doon? Kahit sino may masasabi sa'yo. Pag wala kang kotse, ano ba yan? Hindi pa rin kumikita o hindi pa nakakapaglabas ng kotse. Pag may kotse ka naman, ano ba naman yan? Yan lang yung kaya niya? Yan lang yung kotse niya. Diba? Pag sports car naman, ano ba naman yan? Sayang yung pera, di naman niya magagamit yan. Mahal-mahal ng gas niyan. Pag supercar naman, ano ba naman yan? Naglabas ng supercar. Kung ako, ibabahay ko na lang. Kahit anong ilabas mo, may masasabi at masasabi sa'yo. Alam nyo, kahit anong gawin mo, may masasabi sila, may masasabi ang tao, kaya never mind them. Again, don't manage your feelings, manage your focus. 'Di ba? Focus ka sa mga tao na nagbibigay ng hope sa'yo, 'di ba? Ng positivity. Focus ka sa growth mo, sa self-growth. Ito pala, dagdag ko lang, naalala ko lang bigla. Familiar ba kayo sa sa toxic positivity? Narinig niyo na ba yung term na yon? Toxic positivity? Hindi naman pwedeng ganito, guys, ha. Toxic positivity. Hindi din naman pwedeng ganito. For example, ilang years ka nang hindi okay, no? 1 year, 2 years, 3 years ka nang hindi okay. Tapos kinumusta ka ng mentor mo. Ang sagot mo, "Mens, okay lang ako." Eh, hindi ka nga okay. Sobrang hindi ka na okay, sobrang tagal na, taon na. Pag matagal ka nang hindi okay, may mali. Kailangan mong i-recognize yun. Kailangan mong tanggapin na may mali.
May kilala ba kayong gano'n? Yung 3 year, alam mo naman na hindi siya okay, taon na, 2 years na, 3 years na, 1 year na hindi siya okay. Tapos 'pag tinanong mo, "Kumusta ka na?" "Meds, okey lang ako." Ayaw mag-open. Ayaw niyang tanggap. Alam mo, kailangan mong i-accept, kailangan mong tanggapin, kailangan mong i-accept, i-admit na may mali, na hindi ka okay. Kasi 'pag toxic positivity ang tawag do'n, okay ka ng okay, positive ka nga mag-isip, pero hindi mo naman binabago yung dapat mong baguhin. 'Pag paulit-ulit na nangyayari ang isang bagay sa'yo at hindi mo ito gusto, paulit-ulit na, taon na, meaning may mali. Hindi naman puwedeng 2 years ka na hindi ka pa rin okey tapos sasabihin mo okey ka, may mali. Accept mo na na hindi ka okey, tapos i-recognize mo yung dapat mong baguhin. You need to recognize kung ano yung mali, and you need to accept na may mali. You need to accept na may kailangan kang baguhin. Ano yung sabi ni Einstein? Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. 2 years ka nang hindi okay, 1 year ka nang hindi okay, 3 years, 4 years ka nang hindi okay, pero paulit-ulit yung ginagawa mo. Ibig sabihin may mali. Pero 'pag tinatanong ka ng mentor mo, okay ka, hindi gano'n. Kailangan mo tanggapin na may mali sa ginagawa. Kasi nga mali yung resulta, ibig sabihin may mali, rewind ka, 'di ba? Toxic positivity. Years ka nang hindi okay, nawawalan ka ng grupo paulit-ulit. Hindi ko alam kung ano yung na-experience mo, baon ka sa utang, nawawalan ka ng grupo, marami kang nakakaaway, tapos sasabihin mo okay ka, mali yun. Ganito, kung matagal ka ng ganyan, kailangan mong tanggapin na may mali. Kasi pag hindi mo aaminin sa sarili mo na may mali, walang magbabago. Check yourself. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Hindi ka din matutulungan ng mentors mo kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Check mo yung sarili mo. Saan kaya ako may kailangan ayusin? Sa thinking ko ba? Yung una kong diniscuss, yung number 1, check mo. Alam mo, masipag ka. Di ba? Alam mo naman na marami kang talk, hindi ka nawawalan ng talk. O, number 1, check mo. Saan kaya ako may kailangan i-correct? No? Sa thinking ba yung una kong diniscuss or ito bang sa emotions? Ikaw lang nakakaalam niyan kasi nga hindi ka naman nag-open. Number 1, ano yun? Disciplined thinking. Baka sa thinking ka may problema, masipag ka nga, pero yung thinking mo naman, yung mind mo, puro negative. 'Di ba? Oh, ibig sabihin, kaya mali yung nagiging yung resulta, yung nangyayari kasi may mali may kailangan palang ayusin sa thinking. Kung hindi naman sa thinking, tingin mo positive ka naman mag-isip, tingin mo nakokontrol mo naman yung mind mo, o baka sa emotions ka naman may kailangan i-correct. 'Di ba? Puwedeng 'pag na-down ka talagang nafi-feel mo 'no, hindi mo siya kinokontrol. Kasi sayang, nandito ka na sa IM, eh. Disciplined emotions. Don't manage your feelings, manage your focus. Are you learning? Guys, wait lang, ah. Ayan. Nakakasunod po. So, okay na tayo sa number 1, disciplined thinking. In number 2, disciplined emotion. So, check yourself. Ikaw lang yung nakakaalam niyan. Actually, um, tandaan mo 'to, yung mga mentors ninyo, walang ibang hangad yan kundi ang maging okay ka, ang maabot mo yung mga pangarap mo. Pero kung lumalayo ka, kung hindi ka open sa kanila, 'di ba? Hindi ka nila matutulungan. So, kung ikaw, kung ganyan ka talaga, pwede mo i-check. Saan ako may kailangan baguhin or i-work out? Sa thinking ko ba? Sa emotions ko ba? Or itong lastly,
Disciplined actions. Last key point, disciplined actions. Guys, ito. Sharpening our mind or controlling our emotions are both very important. No? Yung thinking natin, yung emotions natin, importante yan. Yun yung pinag-usapan natin kanina. Pero ito yung bubuo sa formula. No? Action is what separates the winners from the losers. Kumbaga, tapos na tayo sa thinking tsaka emotions, actions naman tayo. Dito na naman magkakatalo. No? Ito yung third, disciplined actions. So, guys, may share pala ako sa inyo. Sobrang natuwa lang ako nung nakita ko to sa Pampanga, no? Ito, familiar ba kayo dito kung anong kotse to? Share ko lang, no? Kasi nakita ko to sa Pampanga. So, habang nagda-drive kami, so familiar kayo sa kotse na yan? Sige nga, kung sino nakakaalam. Kia Pride, alam na alam Oh. Ito, share ko lang, no? Naalala ko nung college ako, hindi ko pa alam ang networking. So, nag-aaral pa lang ako nito sa UP. So, estudyante ako nito. Every day, ang buhay ko doon, kumbaga, commute, no? So, from subdivision, palabas ng subdivision, sasakay ako ng tricycle. Tapos, after tricycle, mag-FX ako papuntang SM North. From SM North, sasakay ako ng jeep papuntang UP. So, yun yung everyday na sinasakyan ko papuntang school. 3 sasakyan. So, nahahassle ako. No? Tapos pag umuulan, every June, 'di ba? June ang tag-ulan, June ang pasukan dati. So tag-ulan, so mababasa ka, 'di ba? Basta ayoko yung napapagod ako sa ganun, no? Yung sasakay ka ng 3 every day. Tricycle ka, 'di ba? Ang fresh mo, tapos afternoon dumi-dumi na ng ilong mo. So yung mga classmates ko, nakikita ko hatid sundo sila. Sabi ko gusto ko rin ng kotse. Tapos, alam nyo, siyempre, wala pa naman akong source of income noon. Nagbabayan sila lang ako ng mga beauty products, ganyan, ng mga bangus. Tapos, allowance. So, yan yung source of income ko, allowance. So, for me, alam nyo, ito lang yung goal ko dati. Kia Pride. Alam nyo yung second hand dati niyan? 50,000 pesos. Okay? So, para sa akin, sa mind ko, estudyante ako noon, para sa mind ko, achievable siya. No? 50,000 na kayang-kaya ko tong pag-ipunan. Diba? Second hand lang. So, yan ang kaya ko at kaya ng mind ko kasi student lang ako that time. Basta, ang gusto ko, ang goal ko, gusto ko ng kotse. No? Gusto ko magkaroon yan, yung kotse na yan, para hindi na ako mag-commute. Kasi ayaw ko na, nakapapagod ako dun sa ginagawa ko araw-araw. Kaya every time na nakakakita ako ng classmates ko, na-inspire ako. Sabi ko, gusto ko rin ng kotse, no? So, yan lang yung goal ko that time. Alam nyo, until one day, ito, estudyante lang ako, hindi ko pa alam ang networking yan, until one day, na-meet ko ang network marketing. Before that, wala akong ibang iniisip kundi gusto ko ng kotse. Gusto ko bumili nito. No? Ayoko na mag-compute. Gusto ko ng kotse. Until one day, na-meet ko ang network marketing. Guys, very important ito. Familiar ba kayo sa single-minded person? Familiar kayo? Kailangan pala, ganyan ka. If you have a goal, if you have long-term goals, kailangan single-minded person ka. Anong ibig sabihin nun? Meaning, laser-focused ka dapat. Focused on one thing ka dapat. Isang bagay lang. That time, estudyante ako, gusto ko ng kotse. Wala akong ibang nasa isip kundi kotse. Gusto ko ng kotse. Mag-iipon ako para bumili ako niyang Kia Pride na yan. 50,000 pesos lang yan that time. Malaki yun sa akin kasi student lang ako. So focus ako. Yung mind ko, no? Parang may cage, no? Nakakulong. Yung mind ko, gusto ko ng kotse. Tapos dumating sa akin ng network marketing. Tool para magkakotse ako. Nagigets? Alam nyo, kumuha ako ng lessons, shooting, firing. Tuturuan ka doon na dapat sa sight ka lang tumingin. Yung sa baril, di ba may sight yon? Dapat doon ka titingin, hindi doon sa target mo. Alam niyo, pag sa sight ka lang titingin at focused ka, lahat ng bagay sa paligid mo, blurred. Pag sa sight ka lang nakatingin yung sa baril, wala kang ibang makikita kundi yung sight lang. Blurred yung paligid.
At para matamaan mo, kailangan focused ka. Kailangan wala kang iniisip na iba. Kailangan hindi ka distracted. Dapat ganun. Pag single-minded person ka, wala ka dapat care sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Wala kang pakialam sa mga bagay na hindi papunta sa dreams mo. Wala kang time makipagchismisan. Wala kang time i-entertain yung mga negative sa paligid mo. Wala kang time mag-post ng negative sa Facebook mo, sa IG mo. Wala kang time sa mga bagay na hindi related sa goals mo. Wala kang time makipag-away. Wala kang time malungkot ng matagal. Wala kang time alamin ang buhay ng ibang tao kasi kung hindi naman papunta sa goals mo. Ang tanong, single-minded person ka ba? Alam ko maraming single dito. Okay lang yon. Ang tanong, single-minded person ka ba? Kailangan focus ka. Kailangan blurred lahat sa paligid. Ganun dapat. Yun yung tinatawag na focus. Parating yung naririnig yung word na focus sa mentors nyo, pero hindi nyo alam yung ibig sabihin ng focus eh. Kailangan wala kang ibang iniisip kundi yung goal mo. Wala. Kailangan lahat ng hindi related sa pangarap mo, lahat ng hindi makakatulong sa growth mo, hindi mo siya iintindihin. Nung panahon na yan, ang dami negative sa paligid ko. 'Di ba? Ay ka, mag-focus ka lang sa ganito, 'di ba? Pangit ng kotse na yan, hindi mo kailangan yan, 'di ba? Ganito ganun. Wala akong pakialam. Hindi ko sila naririnig ko sila, pero lumalabas lang sa kabilang tenga ko, may nag-aaway sa paligid ko, problema pera, problema ganito. Wala akong pakialam. Ang focus ko, yung goal ko, yung gusto ko. Kailangan yung maintindihan yung focus. Focus na word. Are you learning? Kailangan ganun ka eh. 'Di ba? Napag-usapan natin yung emotions, so discipline emotions, naglabas ka ng kotse, sinabihan ka ng family mo, anak, ba't ka naglabas yan? Hindi mo kailangan yan. Ang mahal-mahal ng gas niyo, hindi mo naman magagamit yan. Dapat nag-van ka na lang. O, emotions mo, malulungkot ka, imbes na empower ka, nalungkot ka. O, wala kang pakialam dapat dun. Okay lang pakinggan mo, labas agad sa kabilang tenga. Kailangan focus ka. Lahat ng nasa paligid mo, blurred. Next, two kinds of people. Balik ko muna. Ayan. Two kinds of people, no? Saka ko na gagawin kapag feel ko na. First kind of person. Saka ko na gagawin kapag feel ko na. No? Saka ko na gagawin kapag feel ko na, hindi ko pa feel eh. Hindi ko pa feel bumili ng kotse, saka na. Hindi ko pa feel. Pangalawang klaseng tao. Kailangan ko tong gawin para ma-feel ko, para magustuhan ko. Nakita niyo yung difference? Ulitin ko. First person, saka ko na to gagawin kapag feel ko na. Pangalawang klaseng tao, kailangan ko tong gawin para ma-feel ko. Para maramdaman ko. Para gustuhin ko. Yung una, saka ko na gagawin kapag feel ko na. Alam nyo, hindi mo to ma-feel hanggat hindi mo gagawin. Ganyan din ako dati. Ayaw na ayaw kong mag-speak sa harap ng maraming tao dati. Ayaw na ayaw kong mag-train dati. Lagi ko sinasabi sa upline ko, next time na po, kapag feel ko na. Hindi ko pa feel eh, next time na. Ganyan na ako dati. Alam nyo, ni minsan hindi ko na feel. Ayaw ko talaga. Umabot na ako ng years. Umabot na ako ng taon, hindi ko pa rin feel. Sabi ko, may mali. May mali. So, ang ginawa ko, nag-speak na ako. Kahit ayaw ko, ginawa ko. Example, may member, hindi pa daw niya feel maglabas ng kotse. Sabi niya sa mentor niya, Mens, next time na, hindi ko pa feel. Alam nyo, inabot na siya ng taon, hindi pa rin niya feel. Hindi mo kasi talaga ma-feel yun eh. Pangalawang klase ng tao, kailangan gawin, no? Kailangan ko to gawin para magustuhan ko, para ma-feel ko.
Yung speaking in public, hindi ko siya gusto talaga. Ayaw ko talaga nun. Ayaw ko to. Ito parang ito dati. Ayaw ko ng ganito dati. Pero kailangan kong gawin. Yung first, alam niyo yung first speaking ko, yung training ko, naku, ang dami kong mali. Hindi ko gusto yung first training ko. Hanggang sa ulit-ulit ko siyang ginawa, ngayon, na-enjoy ko na siya. After lagi, pag nagtitrain ako, happy yung pakiramdam. I feel fulfilled, di ba? Yun yung number 2. Kaya sa mga hindi pa feel, no? Hindi pa feel maglabas ng kotse, ilabas mo na yan. Believe me, the moment na mahawakan mo yung kotse, the moment na makaupo ka sa upuan ng kotse mo, dun mo siya mafe-feel. Promise. Ilabas mo na yan. Ano pa bang inaantay mo? Kailan pa yung feel na yan? O again, sino ka sa dalawa? Ikaw ba si number 1 or si number 2? Disciplined action. Kailangan ng disiplina kasi hindi mo pa feel eh. Oh. Kailangan ng self-discipline. Itutulak mo yung sarili mo. Are you learning? Next, time management. Guys, very important ito. May tanong ako sa inyo. Importante ba ang oras mo? Importante ba ang oras mo? Sa daming sumagot, yes po, yes po. Meaning, kung importante sa'yo ang oras mo, importante rin ito sa ibang tao. Correct? Yung oras nila, importante sa kanila. Do you agree? Oh. Pag leader ka, dapat nahihiya kang malate. Why? Kasi alam mo na importante ang oras ng bawat isa. Sabi mo, importante ang oras mo. Di dun sa tao na kausap mo, importante rin yung oras niya. Mas importante ang oras niya para sa kanya. 'Di ba? Example, may client ka. Usapan ninyo 1 p.m. Question, anong oras ka dumadating? May meeting kayo ng mentors mo, may bonding kayo, may oras kayo ng usapan, no? 2 p.m. ang usapan, anong oras ka dumadating? 3 p.m., 4 p.m. Naku. Alam mo, kapag habit mo yan, kapag parati kang nalilate, meaning hindi ka nahihiya sa mga kausap mo. Ulitin ko, pag nalilate ka sa mga kausap mo, meaning hindi ka nahihiya dun sa kausap mo. Kasi kung nahihiya ka, hindi ka dapat nalilate lagi. Tama ba? Tama, walang respect. Wala kang respect sa time nila eh. Kasi hindi ka nahihiya eh. Parati kang late. Practice mo. Napaka-importante nito. Time management. Disciplined people are always on time. If ever malate man sila, ini-inform nila yung tao na malilate sila or minsan may emergency, di ba? But most of the time, on time sila. Ayaw na ayaw nilang nalilate. Naiinis sila pag nalilate sila. Naiinis sila, alam yun, pag alam nilang malilate sila, naiinis sila. Alam nyo, based on my experiences, may mga namimit akong successful, common denominator nila, on time sila lagi. Ahead of time pa. Minsan, 15 to 30 minutes ahead sila. Why? Bakit ganon? Kasi alam nila na importante ang oras ng kausap nila. Hindi sila nagpapa-importante. Ang tingin nila, ang thinking nila, importante yung kausap nila. Hindi yung sarili nila ang importante. Ay, aantayin naman ako niyan. Hindi naman aalis yan. Mali. Wrong thinking. Ito ang una mong aralin no, sa action. Be on time always. Ulitin ko, kung mahalaga ang oras mo sa'yo, mas mahalaga ang oras ng ibang tao para sa kanila. Kaya kung may uusapan kayo oras, sundin mo. Hindi yung, sige po, apps, mens, punta ako. Sige, go, 2 p.m. Tapos hindi ka 2 p.m. pupunta. Ano ba naman yun? Napakasimple ng usapan. Di sana di mo na lang sinabi na 2 p.m. ka pupunta, di ba? Ang thinking mo, hindi naman aalis yan. Andyan naman sila. Mali. Wrong. Mali. Pangalawa, how do you use your time? Paano mo gamitin ang oras mo? Disciplined people maximize the use of their time. Lahat ng tao, tandaan nyo to ha, tayo dito, we all have 24 hours per day. Meron ba dito may meron ba dito may 30 hours, 50 hours per day? Wala, 'di ba? Pare-pareho lang tayo. Pero bakit iba-ibang resulta? Tama? O, 24 hours meron ka. Kami meron din 24 hours. Sila Mentor May, Mentor Peach, Mentor Kath, 24 hours lahat yan. Mentor Marlon, Mentor Arian, lahat yan. Mentors ninyo. Lahat tayo dito may 24 hours per day.
Pero bakit iba-iba ng resulta? Why? Ask yourself, paano mo ginagamit ang oras mo? Ikaw lang nakakaalam yan. Medyo mahaba-habang topic to, no? Paano mo gamitin yung oras mo? Saan mo inuubos yung oras mo? Third, paano mo ayusin ang schedule mo? Pag marami kang gagawin, pag marami kang dapat gawin, kailangan marunong ka rin mag-ayos ng schedule mo. Hindi yung natataranta ka kapag marami ka nang gagawin, no? Napag-aaralan din yun, time management. Pero gusto ko lang maintindihan ninyo na ang oras napaka-importante. Kailangan naiisip mo 'yon. Ang mga successful, paano sila, 'di ba? Paano sila mag-manage ng time nila? Paano sila mag-manage ng oras nila? Pare-pareho lang naman kami, 24 hours. Paano 'yun, 'di ba? Dapat naiisip mo 'yun. Tama? Are you learning? Next. You are a businessman. Pag ikaw, negosyante ka, nag-iisip ka ng ways para hindi ka ma-zero, 'di ba? Inviting customers, hindi ka nagsisettle sa existing customers mo, marketing, investing, learning, etc. Same dito sa IM Worldwide. Same dito sa ginagawa natin. Negosyante ka dito eh. Negosyo yung pinasok mo. Hindi to school na uma-attend ka lang ng training, matututo ka, 'di ba? Learning, hindi. Negosyo to. Yung DR, example, DR. Huwag ka lang mag-settle sa existing DRs mo, di ba? Kaya nga pinalagay na natin, di ba? May nag-request si Mentor Me, ipalagay daw yung number of total direct referral sa homepage. O, nilagay natin. Huwag ka mag-settle sa existing mo. Dapat, negosyante ka dito. Example, may coffee shop ka. 'Di ba? Tapos may existing customers ka na. 'Di ba nag-aalo, 'di ba? Pag may na-meet ka ng new friends mo, guys, punta naman kayo sa coffee shop ko. 'Di ba nag-i-invite ka? Ganun din dito. Huwag ka mag-settle sa existing DR mo lang. Question, ilan na yung DR mo? Na-check mo na ba? 'Di ba? Ilan ang active diyan? Guys, ito long journey pa tayo dito sa IM Worldwide sa kumpanya natin. Kung ikaw, diamond ka ngayon, title mo, check your pay rank. Yung title rank mo, alam mo naman, diamond yan. Ang tanong, ano yung pay rank mo? I-check mo. Ang basehan dito, pay rank, hindi lang title rank. Baka naman diamond ka, tapos yung pay rank mo pang sapphire. 'Di ba? O, hindi mo na kasi hinahabol eh. Nabawasan ni actions mo eh. Nawala ni hinahabol mo. Tama? Diamond ka nga, pero yung pay rank mo, emerald, 'di ba? Mali. Guys, may Crown Alpha Mentor pa tayo. Dapat nakapwesto na yung mga direct mo pang Crown Alpha Mentor. Dapat long-term ka mag-isip. Baka until now, dalawa pa rin yung DR mo. Settled ka na sa rank mo ngayon. Mali. Hindi ganun. Negosyante ka dito. Long-term ka dapat mag-isip. Tandaan natin to guys. Yung compensation plan natin, designed to para kumita ka ng sobra-sobra sa kaya mo pang isipin. Ang networkers, di ba sa ibang bansa, pattern doon yung compensation plan natin. Mas pinaganda pa, mas dinagdagan pa. Pero sila, di ba, alam niyo naman to, kinikwento to lagi ni Press, di ba? Kumikita sila ng 40 million to 50 million per month. Distributor lang. Why? Isang way, DRs, direct referral. Sobrang dami nilang DRs. Thousands ang DRs nila. Di ba? Tapos tinuturuan nilang gumamit ng products. Pasok yun sa Unilevel. Ang Unilevel kasi natin, wala kasing limit yan. Di ba? Pinakita yung earnings ni May last time, 500,000, Unilevel pa lang. Wala na siyang ginagawa doon. Long term yun. Yun kasi yung totoong labanan. Nasa Unilevel. Long term kasi yun. Building kasi yun eh. Sa una, hindi mo siya mararamdaman, pero long term, hindi mo siya mararamdaman. Parang si Mentor Me, 500,000 per month yan, wala na siyang kailangan gawin. At starting pa lang yun. 'Di ba? Kasi simula ngayon, nagdidirect na ulit si May. 'Di ba? Nagdidirect siya, binibigay niya sa iba eh. Pero ngayon, hindi na siya magbibigay. Kasi kailangan magtanim for Crown Alpha Mentor eh. 'Di ba? Tanim kasi siya eh. Go wide kasi tayo eh.
Kasi yung mga international networkers, kaya yan kumikita ng 40 million per month, 50 million per month kasi sobrang dami nilang direct referral na gumagamit ng products na users na. Libo. Yung iba doon, 2,000 yung direct nila. Yung iba, 1,500, iba 2,500. Paramihan to ng direct na active. Pero kung settled ka na sa DR mo, sayang yung compensation plan. Hindi mo siya ma-maximize. Are you learning? Kay Mentor Me, 500,000 per month yun. Passive na yun, di ba? Under na ni May lahat yun. Wala na siyang ginagawa doon. Users na yun eh. Kaya huwag ka mag-settle sa DRs mo ngayon. Dapat DR ka ng DR. Tuturuan mo, tutulungan mo, tutulungan mo. Next, start small, think big, move fast. Start small, yan yung investment mo, yun yung in-avail mo. Di ba? Think big. Mag-isip ka ng malaki. Mangarap ka. Lakihan mo yan. Kasi may tool ka na eh. Nandito ka na eh. Be ambitious. Taasan mo yung pangarap mo. Mangarap ka. Huwag kang matakot. Huwag mong isipin na hindi ko kaya yan. Ay, mahal naman yan. Hindi ko kayang bilhin yan. Hindi. Yung mga top mentors ninyo, naisip ba nila noon na magkakalambo sila? Di ba hindi naman? Nagsimula lang sila sa first car, second car, third car. Di ba? Naisip ba nila na kaya ba nila yung price? Hindi. Di ba? House and lot, hindi din. God will provide. Basta gawin mo yung part mo. Think big. Pangatlo, move fast. Dapat mabilis, dapat aggressive. Habang kaya pa, work. Dapat masipag ka. Sa buhay natin, hindi naman talaga pwedeng tamad, di ba? Alam nyo naman yan. Sobrang ganda na ng vehicle natin, oh. Yung tool natin, ang ganda na. Nandito ka na eh. Sabi ko nga, ang IM vehicle yan, papunta sa dreams mo. Para itong Lambo, para itong McLaren. Diba? Ikaw ang driver. Ang IM Worldwide, imagine mo, para tong Lambo, para tong McLaren, ikaw ang driver. Pero kung mabagal ka na driver, babagal-bagal ka, di ba, na driver, sayang yung potential ng supercar mo. Hindi mo siya magagamit eh. Hindi mo rin masusulit yung speed. Eh di sana nag-cherry ka na lang. Di ba? Tama? Alam nyo, bilisan nyo yung actions nyo. Dahil yung results lang yan ng ginagawa mo. Yung resulta, byproduct lang yan ng actions mo. Kasi baka nakakalimutan na natin eh. Masyado na tayong satisfied sa income natin ngayon. Masyado na tayong nag-settle sa income natin ngayon. Nakakalimutan na natin na may Crown Alpha Mentor pa tayo. 3 million per week, 12 million per month, binary alone. Iba pa yung unilevel. Dapat long term. Sabi ko nga kanina, di ba, pattern to sa international company. Yung sa ibang kumpanya, alam nyo, yung international networker, yung unilevel niya doon, 28 million yung unilevel niya kasi hanggang 12 million lang ang binary, di ba? So, ibig sabihin, pag 40 million yung income niya, 12 million yung binary niya, ibig sabihin, yung unilevel niya, 28 million. Ibig sabihin, marami siyang DR, na user, na active. Nakakasunod po? Baka kasi nakakalimutan nyo na yung nawawala na sa isip nyo, di ba? Na sulit, di ba? Na yung lahat ng pagod mo, sulit yan long term. Okay? Next, reinvest. Reinvest ka sa business mo. Ang business mo ay IM. Wag na wag mong titipirin yung negosyo mo. Kasi baby mo yung negosyo mo eh. Baby mo yung IM. Lahat ng makakatulong sa negosyo mo dito sa IM, invest ka. Alam nyo guys, ito, naririnig lang din namin ah. Sabi nila, ang pinakamagandang kumpanya daw sa Pilipinas ngayon, IM Worldwide. Naririnig lang namin to, galing sa ibang mga tao. O, sulitin na natin. Kumbaga sa kotse, dati naka-cherry ka. Max speed niya, 80 kilometers per hour, di ba? Kahit itodo mo, hanggang 80 kilometers per hour ka lang. Pero ngayon, naka-Lambo ka na, naka-McLaren ka na. Dahil IM ka, di ba? Ang max speed niya, 350 kilometers per hour. Oh, pero yung takbo mo pang cherry, hindi ka pa rin makaabot sa finish line. 'Di ba? Nasa driver pa rin. Tayo ang driver. Are you learning? Next, we don't get results by focusing on results. We get results by focusing on the actions that produce results.
Focus ka sa actions mo. I'm sure pressured ka. Diba? Yung iba dito, pressured ka na sa resulta ng iba. Okay lang yon. Isipin mo, dun ka din papunta. Basta ang madaliin mo, ang bilisan mo, yung actions mo. Ang resulta, madali na lang yan. Kotse, bahay, madali na lang yan. Basta focused ka sa actions mo. Okay? Disciplined actions. Nakakatamad bumangon, disciplined actions. Bangon ka, kailangan mong gumising, di ba? Kailangan mo pang mag-talk, di ba? Minsan tinatamad ka, kina-cancel mo, minsan may mentoring ka, hindi ka attend, uunahin mo yung barkada. Disciplined actions ang kailangan doon. Kailangan ng disiplina. Okay, next, commitment precedes resources. Guys, sinong nakaka-experience nito? Gusto mo naman magka-kotse, gusto mo naman magka-sports car, di ba? Gusto mo naman mag-supercar. Pero minsan, napapangunahan ka ng doubts mo. Kaya ko ba to? Di ba? Yung monthly, ang laki naman yan. Baka hindi ko kayanin. Laki-laki ng gas niyan. Di ba? Yung 3 million per week na binary pairing natin, totoo ba yun? Kaya ko ba talaga yun? Baka naman hanggang 10,000 per week lang. Kung paano ko magkakaroon yan? Di ba? Minsan dami mo iniisip. Yung diamond rank, paano ko mahihit yan? Di ba? Kaya ko ba talaga yan? Ang hirap-hirap naman yan. Guys, tandaan nyo to. Matatapos na ako. Tandaan nyo to. Walang ready agad. Tandaan mo to ha. Walang ready agad. Walang ready agad. Ang gagawin mo, commit ka muna. Commit ka muna sa ginagawa mo. Then dadating na lang yung resources. Commitment precedes resources. Example, mentor Kath. Ang nakikita nyo ngayon sa kanya, may house and lot na siya. 3-story house. May SUV siya. May Lambo siya. Diba? May saving siya. Yun yung present niya ngayon. But before it all happened, nag-commit muna siya. Tama? Nung bago siya sa IM, wala pa siya lahat ng meron siya ngayon. 4 years ago, wala pa. 'Di ba? Ang ginawa niya, nag-commit muna siya. Committed siya whatever it takes. Iniwan niya muna yung anak niya sa mama niya, pinaalaga niya, humataw siya para mag-network siya for months sa province. Puyat, gutom, talk every day, no sleep, etc. Committed whatever it takes. At kapag committed ka, tandaan nyo to ha, pag committed ka at nakita ni Lord yon, nakita ni heart mo, yung puso mo, very pure ang pagtulong sa kapwa. Hindi ka gumagawa ng labag sa rules. Hindi ka nag-underprice. At nakita niya yon, gagawa at gagawa siya ng ways para bigyan ka ng resources. Believe me. Commitment precedes resources. Mag-commit ka muna. Susunod ang resources basta committed ka. Alam niyo, nangyari din yan sa IM. Nangyari yan sa kumpanya natin. Alam niyo, nag-start ang IM, walang connections. Yung connections natin ngayon, wala pa naman yan dati eh. Lahat ng ambassadors natin ngayon, yung Korea, yung bago, yung latest, si John, di ba, si John Lloyd Cruz, di ba, yung Korean, yung lahat, sila Pacquiao, di ba, sila Piolo, sila Hart, wala pa tayong connections dati nung nagsisimula ang IM. Pero committed ang IM Worldwide sa ginagawa niya. Sobrang committed. Sobrang lalim ng commitment niya. Anong ginawa ni Lord? Nagbigay siya ng mga tao, di ba? Yung tao nag-refer, yung tao may pinakilala, etc. Commitment precedes resources. Hindi naman namin inisip dati, gusto namin si John Lloyd Cruz makuha. Di ba nung nag-start ang IM, hindi naman namin naisip si Hart, hindi naman namin naisip lahat ng yun. Si Tulfo, hindi namin naisip lahat yun. Basta nag-commit, binigay ni Lord yung resources. Ganon din sa'yo, ganon din sa ginagawa mo. Mag-commit ka muna. Itodo mo. Huwag mong isipin paano ko mabibili yung bahay na pangarap ko, paano ko mabibili yung 20 million na kotse na gusto ko, paano ko makaka-travel abroad kasama yung family ko, paano ko magiging diamond, paano ko maging crown alpha mentor, paano, di ba, paano, huwag mong isipin yun. Ang isipin mo, ang gawin mo, mag-commit ka. Whatever it takes, mahirapan ka, may challenges ka, mag-commit ka, disiplina, huwag kang susuko. Basta gumawa ka ng tama, huwag kang mandaya, huwag kang mag-underprice, huwag kang manira ng kapwa, gawin mo ng tama yung negosyo, maging fair ka. Alam mo, magugulat ka na lang, may dadating na tao, na leaders, na sobrang laki ng connection, sobrang sipag, mas masipag pa kaysa sa'yo. Same commitment sa'yo. At yun yung magpapasabog ng network mo. Yun yung magbibigay sa'yo ng 3 million income per week. Yun yung magbibigay sa'yo ng 20 million per month income. 30 million per month.
Yun yung magpapa-diamond sa'yo, magpapa-crown alpha mentor sa'yo. Yun yung magpapahit sa'yo ng travel incentive, car incentives, lahat ng incentive. Commitment precedes resources. Commit ka muna. Gagawa at gagawa si Lord ng ways para magkaroon ka ng resources. Tandaan mo yun. Nakakasunod po ba? Hey. Gusto namin maabot ninyo yung mga pangarap ninyo. Wala kaming ibang gusto kundi maabot mo yan. 'Di ba? Nandito na tayo eh. Sayang kasi kung susuko ka, sayang kung magpapadala ka sa negative thinking mo, sayang kung magpapadala ka lang, magiging slave ka ng emotions mo, sayang kung magiging slave ka ng habits mo, wrong habits mo, 'di ba? Next. Oh, patapos na tayo, guys. Wait lang ah. Next, summary. Tapos na tayo. Sorry na ano yung, ewan ko. Summary. Number 1, disciplined thinking. Check natin guys. Ito ha. I hope and I pray na may na-realize ka this training, no? Check mo, bawa naisip mo masipag ka naman pero bakit ganito yung nangyari, 'di ba? Check mo sa thinking ka ba may kailangan i-workout, sa emotions ba? So check mo yung sarili mo. Alin diyan sa tatlo yung kailangan mong ayusin. Okay? So number 1 sa thinking ba, no? Very important kasi to. Sabi ko nga ang tao, kumbaga yung brain natin, hardwired ito to think negatively, no? Initial reaction talaga natin or initial thinking natin sa mga nangyari sa atin, normal siya na mag-isip ng negative. Kaya nga it takes kumbaga kailangan ng self-discipline para mabago natin siya, no? Kumbaga kailangan ng kailangan ito, wag mong kakalimutan yung vision, guys ha, yung reason mo, yung purpose mo, very important 'yun. Kasi yun yung why mo, no? Saka kasi magkakaroon ng disiplina kung may vision ka. Kaya very important ng future, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan kumbaga importante 'yun. So number 1, discipline thinking, no? So very important, mag-isip ka ng positive. Pag nakaisip ka ng negative, stop na. Pag may problema ka, iwan mo sa bahay. Huwag mong isipin. Okay? May natutunan ba? Discipline thinking. Number 2. Tapos, wag ka rin mag-isip ng negative about your kapwa, no? About sa ibang tao. Wag ka mag-isip ng negative tungkol sa ibang tao. Hindi rin siya okay. Kasi kung hindi maganda yung kasi ikaw yung nag-iisip nun eh. Pag nag-iisip ka ng negative about sa ibang tao, hindi naman sila yung naaapektuhan. Ikaw rin, kasi ikaw yung nag-iisip eh. 'Di ba? So wag ka mag-iisip ng negative about yourself, and also wag ka mag-iisip ng negative about sa ibang tao. Kasi yung iniisipan mo ng negative, ng hindi maganda, 'di ba? Pangit yung iniisip mo tungkol sa tao, iniisip mo pinag-uusapan ka, iniisip mo ganito, ganyan, hindi sila naapektuhan. Ikaw lang 'yun kasi ikaw yung nag-iisip, 'di ba? So disciplined thinking. Number 2, disciplined emotions. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Human creatures tayo, may emotions talaga tayo. Actually, blessing ang emotion. Hindi to, kumbaga, maganda siya, no? Kasi kung wala tayong emotions, hindi tayo masaya ngayon, hindi tayo nakakapag-express ng love sa loved ones natin, di ba? So, emotions, pag may na-experience ka na bagay na hindi mo gusto, nangyari na hindi mo gusto, i-reframe mo lang yung story. Sabi ko nga, nasa storyteller ang
ang laman or meaning ng story, hindi na iwala doon sa story itself. So pag may nangyari hindi maganda sa'yo, reframe mo. Ang initial reaction mo, nakakainis, bad trip to, disappointed ka, malungkot ka, sad ka, 'di ba? Pero reframe mo siya, retell mo siya, yung story. Kaya kailangan ng disiplina. Tama? Don't manage your emotions or feelings, manage your focus. Pag naka-experience ka ng hindi maganda, wag mo na isipin yung bagay na yun. Okay lang, malungkot ka for a while, pero after that, wag mo na siyang isipin. Ibaling mo na yung focus mo. Kailangan ng disiplina. And lastly, disciplined actions. So, syempre, ito yung bubuo. Hindi naman pwedeng disiplinado ka lang sa thinking mo, tapos sablay ka sa emotions and actions mo. Hindi din pwedeng masipag ka lang, tapos maimo ka. Hindi naman pwedeng positive ka naman mag-isip, 'di ba? Tapos pero tamad ka. So hindi pwede. Kailangan 1, 2, 3 discipline, thinking, emotions and actions dapat. Tatlo dapat. So medyo hirap ka pa, okay lang 'yon. Practice makes permanent. Galing din kami diyan. Kaya nga kailangan mo ng mentor to guide you, to help you. Okay? So, disciplined actions, kailangan masipag ka. Alam naman natin to, hindi pwedeng tamad sa buhay natin. Nandito ka na sa IM Worldwide, sayang yung potential ng compensation plan natin. Sayang, no? Kung nag-1 million per month ka na, maliit pa yan. Kung nagpa-500,000 ka na, maliit pa yan. Kung nagto-2 million ka na, 4 million per month ka na, maliit pa yan. Kasi ang potential ng binary natin, 12 million per month. Iba pa yung level. Iba pa yung ibang earnings. 'Di ba? Kailangan wag niyong kakalimutan yun. So, summary, disciplined thinking, disciplined emotions, disciplined actions, disciplined T para mas maalala natin. Okay? So, may natutunan ba? So before ako mag-remind, may natutunan? Next. Ayan. So guys, I hope may natutunan kayo, no? I hope may na-realize kayo. And I hope i-apply din natin to kasi baliwala yung training kung hindi natin siya i-apply. No? Application pa rin ng knowledge.